Charmaine knocked twice, before she heard her boss permitting her to enter. "Maupo ka, Charmaine," her boss said. "Thank you, Mrs. Dantes, Anya. Great job for being an excellent employee this year. You are very consistent." "I'm trying my best to work for my son," she laughed. "I'll do the same for my children. By the way, pinatawag kita dahil dito." Inabot ng kanyang boss ang isang maliit na brown envelope. Tinanggap niya ito at binuksan. She read it. 4 nights and 3 days vacation in Night in Paradise Resort. Kakabukas lang ng resort na yan nitong week, and my husband went there during their opening. Very accommodating daw at maganda. May laban as tourist spot. You need a vacation to refresh your mind. Hindi pwedeng pulos trabaho ka na lang. Hindi ko kaya na malayo sa anak ko ng ganoong katagal, Mrs. Dantes. May tagapag-alaga naman siya, hindi ba? Opo, ngunit mahihirapan akong mag-enjoy sa bakasyon na yan, kakaisip ko sa anak ko. Well, hanggang next month pa naman ang validity niyan. Makakapag-isip ka pa ng mabuti. But, like I said, Charmaine, you need this. She just nodded. By the way, mayroon tayong special client this coming next week, or next month. Hindi pa lang sila nakakapag-desisyon kung kailan. Kaya get ready, okay? Yes, Mrs. Dantes, I'm always ready. Mrs. Dantes smiled. "Marami ka bang bagong landscape designs? I want you to send it to my email, so I'll let them choose what they want. He is my cousin, so I really want them to like it." "Sure, ma'am. I'll send it right away." "Huwag mong sabihing tatanggihan mo yun." It's Jose. Narito sila ngayon sa kanyang bahay. After work ay madalas dumaan ang dalawang kaibigan niya, upang dalawin si Flynn. Kaya nga, girl, hindi lahat nabibigyan ng ganoong katagal na bakasyon. "Kade yun, no." Candy said it while peeling an apple. Nasa kusina sila. "Hindi ko kayang malayo kay Flynn ng ganoon katagal." And she looked at his son na nanunood sa sala. "Narito naman si Leila, siya ang bahala sa anak mo, di ba, Leila?" "Yes po, Ate Candy," sagot ni Leila. "Besides, nandito rin kami. Araw-araw kaming pupunta dito. Saka, anong pinag-aalala mo? Si Flynn, mag-3 pa lang ang edad. Pero ang isip, parang 30 years old na." They all laughed together. "I heard that. Are you making fun of me, Ninong Josh?" Flynn said. Charmaine smiled the way her son called Jose. Dinag pa rin talaga ang pagiging bata nito. Medyo bulol pa rin ang pagsasalita. "Ops, si Manong Flynn nakikinig pala," tukoy ni Jose sa bata. Umismid si Flynn at tumingin kay Charmaine. "Mom, you can go. Kailangan mo rin po na ma-enjoy." Lumakad si Flynn palapit sa kanya. "But I enjoy being with you, sweetheart." "I know, Mom, but I want you to go out sometimes." "I'll be okay here. Ate Leila and Ninang Candy is here. Kahit wag ka nang pumunta dito, Ninong Josh, okay lang." "Aba, Manong Flynn, kapag ako hindi na pumunta dito, baka mamiss mo ang mga luto ko." At muli silang nagtawanan. Nakita pa ni Charmaine ang kulitan ng tatlo, at ang tawa ng anak. She can't help but to think. Nawala man sa kanya ang lahat, narito naman ang mga bagong tao na dumating, at nagbigay ng bagong kulay sa kanyang buhay. Si Flynn, sobrang swerte niya sa anak, dahil napaka-mature nitong mag-isip. Hindi siya nahihirapang mag-explain ng mga bagay-bagay, dahil madalas pa nga ay ito ang unang nakakaintindi. Lumakad siya palayo sa tatlo, at kinuha ang kanyang telepono at nagtipa. "Ma'am, tinatanggap ko na po ang bakasyon. Welcome to Night in Paradise Resort. Nakita ko ang malaking arko. Hi ma'am, let me help you with your luggage. By the way, my name is Julio at your service." Pagpasok pa lamang ay makikita na ang maraming crew, upang mag-abang ng mga visitors. "Thank you," I answered him and gave all my luggage to him. Ginaya niya ako sa reception area. "This place is very beautiful." Ang reception area ay para kang nasa paraiso. Puno ng fresh flowers ang paligid, at mayroon pang effect na animoy ulap na pwede mong abutin. "Have a seat, ma'am." Tinuro nito ang isang kahoy na upuan, na napapaligiran ng mumunting sunflower. I smiled.
My favorite flower. Can I have your invitation card please? Patuloy ni Julio. Kinuha ko sa aking shoulder bag ang card, na binigay ni Mrs. Dantes at binigay ito sa kanya. He just smiled and went to reception area. Just a minute ay bumalik ito, at may dala ng bottle of champagne. This is a complimentary drink ma'am. This champagne is homemade. You can only have this here in our resort. At nagsalin ito sa glass at binigay sa akin. I sip it and gosh. It's so good. Wow. This is good. Julio smiled genuinely. Thank you ma'am. That's called taste of an angel. You mean there's a lot of homemade champagne? I asked. Lahat po ng iinuman nyo dito, maliban sa tubig ay homemade po ma'am. Wow! You guys are so great! Umalis ito sandali sa aking harapan, nang marinig nito ang pagtawag sa kanya sa reception area. Muli kong ininom ang champagne. At inubos ito ng isang lagukan. At muli akong nagsalin at ininom lang ulit ito ng isahan. Hindi ko na malaya na naparami na pala ang aking nainom. Hinawakan ko ang sunflower na nakapulupot sa upuan. It's all real. Mukhang ma-e-enjoy ko ang lugar na ito. Excuse me ma'am. Everything is settled na po. I'll escort you to your room. I stood up, medyo nag-blurred ang aking paningin. Kaya nag-sway ako ng kaunti. Are you okay ma'am? Yeah, mukhang matapang ata ang champagne na yan. It's 10% alcohol volume ma'am. It's really strong. Napahadjijag pa ako, wala naman nakakatawa. I feel like I'm already drunk. Sumakay kami sa club car. And just for a minute we stopped in a villa. Lumaki ang aking mga mata. It's huge. But I remember reading my itinerary. I remember it's a single room with bathroom, and mini kitchen inside. Wait, I think nagkamali ka. Hindi yan ang nasa itinerary ko, I said. Oh, yes ma'am. Nagkaroon po kasi ng kaunting pagkakamali ang reservation account. Wala po ang pangalan nyo sa single house reserve. Kaya po tumawag ang aming manager sa owner, on how we fix this, at nasabi po ng aming boss, na ibigay na lang daw po sa inyo itong villa. This is not for rent ma'am. This is our boss villa. Nahihiya lang po kami sa nangyari, kaya nais naming bumawi. Pagpasok sa loob ng villa, ay lalo lang akong namangha sa aking nakita. Nawala ata ang aking pagkahilo, dahil sa champagne. High ceiling with double spiral crystal chandelier. Black walls, and cathedral ceiling. All furniture is black and white. Couch is bulky and L-shaped black leather, with white feather carpet, and a wood center table. Ma'am, just dial 0 if you need something. Please, enjoy your stay. Thank you Julio. Ngumiti ito at lumabas na. I sat on the couch. At muling pinagmasdan ang kabuuan ng villa, then I remember my son. Kinuha ko ang telepono sa aking bag, at tinipa ang numero ni Leila. Leila, can I talk to Flynn? Yes ate. Sandali lang po, sagot nito. Maya-maya ay si Flynn na ang sumagot. Mommy, nandyan ka na po ba? Yes baby. Ang ganda dito, next time ay isasama na kita. Sige mommy, basta sa ngayon, mag-enjoy ka po muna dyan. Wag mo na po akong masyadong isipin. Mamaya raw ay didiretso rito si Ninang at Ninong. Mag-movie marathon daw po kami. Sure baby. Basta dapat 7 PM ay nasa bed ka na ha. Opo mommy. Promise. I love you mom. I love you too sweetheart. At naputol na ang tawag. This villa is a bungalow style. Binuksan ko ang mga silid isa-isa. 4 ang kwarto na narito. Pinili ko ang may sariling banyo sa loob. Black and white pa rin ang color ng mga silid. I looked at my window, and I can't help but to smile. Sa likod lang ng villa na ito ang beach. White sand and blue water. This is indeed a paradise. Isang linggo ko rin munang tinapos ang mga new designs, na hiningi sa akin ni Mrs. Dantes, bago ko tinuloy ang aking bakasyon, upang sa aking pagbalik ay diretso trabaho na ulit ako. Kinuha ko ang isa sa aking malita, naghanap ng two-piece na aking isusuot. It's only 2 PM, kaya hindi ko palalampasan ang sikat ng araw. Simula nang umalis ako sa Santa Fe, ay hindi naging madali para sa akin ang lahat.
Ginamit ko ang aking savings upang makapag-aral ng landscaping, hanggang sa nakapagtrabaho ako sa isang kilalang architecture firm. I only applied as an agent. But after 6 months of working there, nakita nila ang kaalaman ko sa pag-landscape, kaya kinuha nila ako as head of landscaping department. At doon ko rin nalaman na buntis pala ako. Natakot ako sa simula, dahil wala akong kakilala sa lugar na yon. Ngunit parang kay bait ng Diyos sa akin. Bigla kong nakilala si Candy at Jose, and after that, I can say na mayroon na akong kaibigan. Mga tunay na kaibigan. I chose to wear deep V-black bikini top, with high-cut bottoms. I have wide hips, so this is perfect for me. I'm one of the lucky women, na hindi nagkaroon ng stretch mark, kahit mayroon ng anak, at mabilis rin bumalik ang aking dating katawan. Ngunit sobrang hirap ng aking panganganak, na halos aking ikamete. I let my hair down, sinukbit ko ang aking towel, at binitbit ko rin ang aking maliit na pouch, para sa aking sunblock, at sa isang kamay, ay dinala ko ang champagne na naroon sa aking silid. Then I walked outside. Dito mismo sa aking kwarto ay mayroong sliding door patungo sa beach. Walang masyadong tao sa side na ito, ngunit tanaw ko ang ibang bisita sa hindi rin kalayuan. I sought the beach wooden chair, kinuha ang aking sunglass sa pouch at sinuot. Naglagay na rin ako ng sunblock sa aking katawan. I opened my champagne and put some on my glass. I sipped. Iba ang lasa nito kaysa sa una. Kinuha ko ang bote at binasa. Liquor. She frowned. Ano bang pangalan ng mga alak ito? Lahat kakaiba. At talaga bang lahat ito ay homemade? Well, masarap naman. I enjoy lying under the sun, while sipping my champagne. Halos nakalahati ko ang bote, bago ako magdesisyong lumangoy. When was the last time I went swimming? Yeah, sa Batis kasama si Walter. Ano kaya ang pakiramdam, na makasama ko si Walter sa ganitong lugar? Siguro wala kaming gagawin kundi ang maglambingan. God, I miss that guy. Kumusta na kaya siya? Nang makaramdam ako ng pagod, ay pumasok na ako sa loob ng silid. Senaryo ko ang sliding door, ngunit hinayaan kong bukas ang curtain, upang makita ko lang ang dagat, tutal wala namang bisita ang nagagawi sa parte na yon. Inubos ko muna ang laman ng bote, and I know I am drunk. This feels so good. I saw a vinyl phonograph near my bathroom. I didn't see this a while ago. Sinubukan ko kung ito ba ay gumagana. And voila, it is. It's 1980 song. Nothing's gonna change my love for you. Charmy went to the bathroom, and took a shower. Lalo niyang na-miss si Walter sa kanta na kanyang na-play. May asawa na kaya ito? Masaya na kaya siya sa kanyang buhay? Lisipin pa lamang niya na mayroon ang nagmamay-ari sa lalaki, ay para nang sasabog sa sakit ang kanyang puso. Pero dapat magalit siya dito. Dapat hindi niya nararamdaman ang ganitong pangungulila, ngunit bakit ganito? Bakit kahit matagal na ay hindi pa rin nagbago ang kanyang damdamin? Bakit sa kabila ng panloloko nito sa kanya, at sa kanyang pamilya ay mahal niya pa rin si Walter? Pinatay niya ang shower at nagpunas. Isinuot niya ang robe na nakasabit sa pinto ng CR. Paglabas niya ng banyo, ay halos hindi siya makagalaw sa kanyang nasa harapan, Walter. She is hallucinating. Naubos niya ang champagne, maaaring sa kalasinggan, ay kung ano-ano na ang kanyang nakikita. She smiled. Of course she is hallucinating. Paano naman mangyayari na narito ang lalaki sa kanyang harapan? She walked to her luggage. Nilagpasan ang lalaking nasa kanyang imahinasyon. Umupo siya sa kama, at binuksan ang malita. Muli niyang tiningnan ang lalaki na nakatayo pa rin sa dating pwesto, at nakatingin sa kanya. She slowly walked near him. She touched his face. Halos mapaso siya nang maramdaman ang init ng katawan nito. Walter, nakatitig lamang ang lalaki sa kanya, at mabilis siya nitong hineklit sa bewang, at madiing hinalikan. Halos maubusan siya ng hininga, dahil hindi nito binibigyan ng pagkakataon na maghiwalay, kahit sandali ang kanilang mga labi. Wait, is this real? Anong klaseng alak ba ang nainom niya? Bakit parang totoo ang lahat? Itinulak siya ni Walter sa kama, at mabilis itong naghubad ng suot. Imagination man ito o hindi. I don't care.
I wanna do this. Sigaw ng kanyang isip.